Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga taga-subaybay sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan, balitang showbiz at mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan sa ating bansa para sa ating regional news. Samantala, maaari niyo po kaming sundan sa aming Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sasa inyo na sa ilang sandali ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, inihayag ng Malacanang ang magkakasabay na ginagawang 70 proyekto na pabahay habang 82 proyekto ang nasa pre-production stage na nito. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ang mga proyektong ito ay nasa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program. Ang detalye ng balitang ito mula kay Alvin Baltazar. Nasa may 70 ongoing housing projects ang ginagawa ng pamahalaan habang ilan pa ang nakalinya sa pipeline na gawin sa hinaharap. Itong pinahayag ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Attorney Claire Castro sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtatayo ng Marcos Administration ng murang pabahay sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program. Ayon kay Castro, bukod sa 70 kasalukuyang ginagawang housing projects, ay nasa 82 mga proyekto ang kasalukuyang nasa pre-production stage habang umaabot sa 436 ang nasa estado ng pending proposals. Mula sa ginagawang ng housing projects ay inaasahan na, sabi ni Atty. Castro, na makapag-generate ito ng 259,365 housing units. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Atty. Claire Castro. Meron po tayong 90 ongoing projects nationwide in various stages of development and construction. Ang ilan po dito ay nabuo na po, nagawa na po, at ito'y mag-generate ng total of 259,365 housing units. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinaghahanda ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang militar kaugnay sa posibleng pagsalakay ng China sa Taiwan. Ito ay kasunod na inilunsad na malawakang military exercises ng China sa paligid ng nasabing bansa. Sa anibersaryo ng Northern Luzon Command o NOLCOM, inatasan ni Bronner ang mga sundalo na palawakin ng kanilang operasyon para sa naturang paghahanda. Ayon kay Bronner, hindi anya maiiwasang madamay ang Pilipinas sa sigalot lalo't mayroong halos 250,000 mga Pilipino ang nasa Taiwan na kailangang tulungan sakaling mangyari ang insidente. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones.
Ibinahagi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na masusubukan sa balikatan exercises ngayong taon ang tinatawag na full battle test. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., maipakikita sa balikatan exercises ang mga doktrina, plano at pamamaraan na pinag-aralan ng sandatahang lakas sa mga nakalipas na panahon. Ang detalye ng balitang ito mula kay J. Mark Dagala. Susubukin ang lahat ng kaalaman at kakayahan ng mga sundalo Pilipino sa nalalapit na balikatan exercises ngayong taon. Ito ang pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kung saan magiging tapukan niya sa naturang pagsasanay ang tinawag niyang full battle test sa kanyang talumpati sa ika-38 anibersaryo ng Northern Luzon Command sa Camp Serviliano Aquino sa Tarlac City. Sinabi ng AFP Chief na dito masusubukan ang lahat ng doktrina, plano at mga pamamaraan na nalinang sa nakalipas na mga panahon. In a matter of days, we will be starting our Balikatan exercise. No, this is the 40th iteration of the Balikatan exercise, and most of the exercises will be conducted here in the area, the joint operational area of NOLCOM. Ngayon man, hindi na nagdetalye si Browner sa mga nabanggit. Dulot na rin ng usaping pangseguridad. Isasagawa ang balikatan sa kalagitnaan ng buwang ito. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin isinasa publiko ang mga lugar na pagdarausan ito. Then again, our COC, no, will be utilized to ensure that we have a common operational picture while we are conducting our full battle test. And this year we are going to test them. No? It's very important that we prepare for any eventuality. Ang tinig ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Mula sa Campo Aguinaldo para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inalerto ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga sundalo ngayong nasa gitna na anya ng giyera ang Pilipinas. Sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Northern Luzon Command o NOLCOM, ipinaliwanag ni Bronner na nakakaranas na ng cyber at political warfare ang bansa na pinasukan na umano ng anya ay United Front Works ng China. Iginiit ng hepe ng AFP na pasok na nito ang iba't ibang sektor sa bansa gaya ng mga paaralan, simbahan at maging ang militar. Hindi anya ito ang unang pagkakataon na nagbabala ang AFP chief kaugnay sa panghihimasok umano ng China. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Patuloy na suporta sa pambansang pulisya, siniguro ng Kamara kasabay ng pagkilala sa malaking pagbaba sa bilang ng naitatalang krimen sa bansa. Dahil dito sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng taong bayan sa kapulisan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Pinuri at kinilala ni Speaker Martin Romualdez ng Philippine National Police kasunod ng malaking pagbaba sa bilang ng focus crimes na naitala. Anya sa ilalim ng Marcos administration ay mas naging stronger at smarter ang pulisya. Bunsod na rin anya ng mga reformang ipinatupad ng liderato nito sa pamumuno ni PNP Chief General Romel Marbil. Dahil naman anya dito ay unti-unti na nagbabalik ang tiwala ng taong bayan sa kapulisan. Kinilala din ng House Leader ang mabilis sa pagkakaaresto ng gunman sa nangyaring road rage incident sa Antipolo. Anya ang mabilis na aksyon ng kapulisan ay mensahe na walang lugar sa lipunan ang krimen at impunidad. Batay sa datos ng PNP mula sa naitalang 4,000 mahigit na kaso ng focus crimes mula January 1 hanggang February 14, 2024 ay bumaba na ito sa 3,000 mahigit ngayong taon o katumbas ng 26.76% na pagbaba sa kaparehong panahon. Para naman maipagpatuloy ang magandang takbo ng pambansang pulisya ay mahalaga ni Romualdez ang suporta sa kapulisan sa pamamagitan ng training at kagamitan. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon kasama si Ben Blones.
Nasa mahigit 30 reklamo na ang natatanggap ng Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng vote buying at vote selling ngayong nalalapit na ang halalan 2025. Gayunman, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda Jr. na mababa pa ang bilang na ito kumpara sa mga nagdaang eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Umakyat na sa 34 ang bilang ng mga reklamo ng vote buying at vote selling na natanggap at iniimbestigahan ng Commission on Elections sa harap ng nalalapit na May elections. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda na mula sa kabuuang bilang na ito, 23 ay reklamo sa pamimili ng boto, habang 11 naman ay umano'y paggamit ng pondo ng bayan sa pangangampanya. Mababa pa anya ang figurang ito kumpara sa naitala sa mga nakaraang halalan. Anya, bago pa man mag-umpisa ang campaign period, nakatatanggap na ng sumbong ang COMELEC gaya halimbawa ng raffle ng mga sasakyan. Binanggit rin ni Maceda na noong 2022 elections, nakapagtala sila ng 1,226 na vote buying at vote selling complaints. Umabot rin anya sa 375 ang natanggap na reports na kahalintulad na insidente noong 2023 para naman sa barangay at sangguniang kabataan elections. Or let's just use the BSKE, no? Ang NCR lagi ang parang sentro ng vote buying. I don't know if that's because there are more vote buying incidents happening here or that the citizens are just more aware of their rights at mas masumbong ang mga ano. No? But after NCR, nandiyan ang Region 4A, which is really Mega Manila kung tuturing yan. But from the province, let's just do top 5, Palawan, Abra, Camarines Sur. Maaring ngayon ho, sa 2025 current reports, dito pa rin sa NCR. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Mga iligal na aktibidad sa halalan, lalo na ang pagbili ng boto, mahigpit nang binabantayan ng pamahalaan. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda, mayroon ng koordinasyon ng COMELEC sa iba pang mga institusyon upang mapigilan ang digital vote buying ngayong nalalapit na ang midterm elections. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Patuloy ang mahigpit na koordinasyon ng Commission on Elections sa mga financial institution upang mapigilan ang digital vote buying sa harap ng nalalapit na halalan sa Mayo. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni COMELEC Commissioner Ernesto Maceda na matagal naman na nilang katuwang ang GCash at Maya dahilan kung bakit una na rin itong nagpalabas ng advisory tungkol sa transaction limit. Ayon sa opisyal, maaaring ilabas ang transaction cap ilang araw bago ang halalan dahil sa tinatawag na gapangan ng mga kandidato. Anya, maaaring ituring na hinahinala ang digital cash transaction kung nagpadala ang isang mobile number sa iba't ibang numero na magkakaparehong halaga ng pera. Nagpapasalamat naman ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa inilabas nitong memo sa mga bangko upang hindi magamit ang kanilang institusyon sa pandaraya sa halalan. Or focusing on this, alam nila na naglabas na ang GCash ng advisory na maglalagay sila ng transaction limits. So malaking bagay ito dahil isa ito sa mga bagong pamamaraan ng pagbili ng boto. At ito ay, we also would like to thank the Bangko Sentral ng Pilipinas kasi naglabas sila ng memorandum circular reminding these financial institutions and banks as well na maging mas matatag when it comes to strengthen their efforts against fraud, when it comes to onboarding, when it comes to the security of their procedures. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sisimulan na ng Commission on Elections o COMELEC sa Biyernes ang pagpapadala ng mga balota at automated counting machines o ACM na nakalaan para sa halalan 2025. Ibinahagi ni COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia na nasa 110 ACMs ang ipadadala upang masigurong nasa iba't ibang bahagi ng bansa na ang mga ito isang linggo bago ang mismong eleksyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay DK Zarate. Sisimula na ng Commission on Elections sa Abril 4 ang deployment ng mga automated counting machine at official ballot na gagamitin sa midterm election sa Mayo. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipapadala na agad ang nasa mahigit 110 na ACM at mga balota upang matiyak na nasa bawat lugar na ang mga ito isang linggo bago ang araw ng halalan.
Sasailalim pa kasi ito sa final testing at sealing mula sa Mayo 6. Unang ipapadala ang mga balota sa mga malalayong lugar gaya ng Bangsamoro, Caraga at Batanes. Sa ngayon, nasa 47,000 mula sa 110 na makina ang sumailalim sa pre-election logic and accuracy test at target tapusin ang natitira hanggang sa April 20. Ito si DK Sarate mula sa Commission on Election para sa Hatol ng Bayan 2025. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Nanawagan si House Speaker Martin Romualdez na ayusin at palakasin pa ang price monitoring system ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay Romualdez, mahalaga ito para makuha ang totoong presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan tulad anya ng presyo ng itlog batay sa sukat ng mga ito. Ayon sa bantay presyo ng DA, nasa 8 hanggang 9 na piso ang bawat piraso na large na sukat ng itlog pero nasa 9 hanggang 11 piso sa mga wet market at pumapalo pa ng 12 piso sa supermarket. Sinabi ni Romualdez na ginagawa naman ng DA ang makakaya sa pagbabantay ng presyo. Ngunit mas mainam anya na dagdagan pa ang mekanismo sa pagmomonitor. Hirit pa niya na magkaroon ng iisa at magkasamang monitoring system ang DA kasama ang Department of Trade and Industry o DTI. Muli namang tiniyak ni Romualdez ang pangako ng Kongreso sa mga atas ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na makipagtulungan sa mga ahensya ng pamahalaan para mapahusay pa ang pagbabantay sa presyuhan at mapanatiling matatag ang ekonomiya ng bansa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Agriculture o DA mas magiging strikto sa pagbabantay sa compliance ng mga producer, trader hanggang retailer sa maximum suggested retail price o MSRP ng karneng baboy. Kaugnay nito, sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na meron ng paraan para makita ang pinanggagalingan ng mga baboy na ibinebenta sa palengke at matukoy kung saan nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Mas magiging strikto na ngayon ng Department of Agriculture sa pagbabantay sa compliance sa mga trader at retailer sa MSRP ng karneng baboy. Ayon kay DA spokesperson Asec Arnel de Mesa, maglalatag na ng isang card ng DA para matrace ang pinanggagalingan ng mga baboy na ibinebenta sa palengke at nang matukoy kung saan nagkakaroon ng pagtaas ng presyo. Kung meron man anyang mga trader na mapapatunayang hindi sumusunod sa MSRP, isa sa tinitignang opsyon ng DA ang pagbawi ng kanilang shipping permit. Sa ngayon, naabot na anya sa higit 80% ang compliance level ng mga pork producer habang nasa halos 40% naman sa retailers. Tinututukan na rin ng DA ang mga palengke na may mataas pa ring bentahan ng karneng baboy kabila ang retail market, trabaho market sa Maynila, at Cartimar Market sa Pasay City kung saan higit 400 piso pa ang kada kilo ng liempo. Bukod naman dito, nagsimula na rin ang pilot program ng FTI at Thai company na CP Foods na siyang direktang magsusupply ng live hogs sa mas murang halaga. Ayon kay Asec de Mesa, sa inisyal na usapan ay posibleng mas mababa pa sa MSRP ang magiging bentahan sa kada kilo ng baboy na mula sa CP Foods. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Binigyang diin ng isang senador na malaking tulong para sa mga Pilipino ang pagkakaroon ng price cap sa bigas. Hinikayat ni Senador Sherwin Gatchalian ang Department of Agriculture na magsagawa ng mahigpit na pagbabantay upang masiguro na naipatutupad ang price cap sa lahat ng retail outlets. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Welcome kay Senador Sherwin Gatchalian ang pinataw na price cap ng Department of Agriculture o DA sa bigas. Ayon kay Gatchalian, ang 45 pesos per kilo na maximum suggested retail price ay magre-resulta sa malaking savings para sa maraming Pilipino. Malaking ginhawa rin anya ang hatid nito sa mga consumer na nahaharap sa mataas na presyo ng mga bilihin. Kasabay nito ay hinikayat ng Senador ang DA na magpatupad ng mahigpit na monitoring protocol para matiyak na naipapatupad talaga ang price
cap sa lahat ng mga retail outlets. Binigyang diin ni Gatchalian na magiging kapaki-pakinabang lang ang price cap kung malawak ang magiging implementasyon nito at maraming mga Pilipino ang makakabili ng mas murang bigas. Umaasa ang mambabatas na magpapatuloy ang mas agresibong hakbang ng gobyerno para mapababa din ang presyo ng iba pang mga pangunahing bilihin sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Kailangang pagtuunan na ng pansin ang pagtitiyak sa integridad ng mga infrastruktura sa bansa matapos ang pagtama ng magnitude 7.7 na lindol sa Myanmar. Ayon kay Office of Civil Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, panahon na upang paigtingin ang engineering solutions o ang retrofitting upang hindi agad mapinsala ang mga gusali sakaling dumating ang pinangangambahang The Big One. Kabilang sa mga infrastruktura na kailangang pagtuunan ng ibayong pansin ang mga paaralan, health centers, city hall, mga munisipyo at iba pa. Binigyang diin ni Nepomuceno na dapat pakilusin na ng mga lokal na pamahalaan ang kanilang engineers upang siyasatin kung may mga gusali na nangangailangan ng pagkukumpuni. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Dating senador at alyansa senatorial candidate Ping Lacson iminungkahing ilipat ang Office of Civil Defense o OCD mula Department of National Defense sa ilalim ng Office of the President. Isinulong din ni Lacson ang pagkakaroon ng streamlined disaster response mechanism, pag-update sa building code at pagkakaroon ng National Hazard Mapping Program para mas maayos na matugunan ng bansa ang pagtama ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Isinusulong ni dating senador at alyansa senatorial candidate Ping Lacson ang pagkakaroon ng streamlined disaster response mechanism, pag-update sa building code at pagkakaroon ng National Hazard Mapping Program para mas maayos na matugunan ng bansa ang pagtama ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Sa ginanap na konsultahang bayan, a Caucus for Good Governance Beyond Elections, kanyang iminungkahi na ilipat ang Office of Civil Defense mula Department of National Defense sa ilalim ng Office of the President upang maalis ang red tape. Kung sa ilalim ng OP ang OCD, mabilis niya ito makikipag-ugnayan sa mga ahensya dahil nasa direktang kontrol ito ng Pangulo. Inihalimbawa niya ang kanyang karanasan nang italaga siya bilang Presidential Advisor on Recovery and Rehabilitation para sa Bagyong Yolanda, kung saan nahirapan anya siya dahil sa limitado ang kanyang kapangyarihan gaya ng OCD ngayon. Kasabay nito iginit ni Lacson ang pangangailangan na ma-update na ang National Building Code at ang pagkakaroon ng National Hazard Mapping Program para matukoy ang mga lugar na disaster prone. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinuna ng isang mambabatas ang hindi pagpapatupad ng Outpatient Emergency Care Benefit o OECB package ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, siya mismo ang sumulat kay PhilHealth President Dr. Edwin Mercado noong nakaraang buwan para linawin ang naturang issue. Ang detalye ng balitang ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Pinuna ni Agri-Party List Representative Wilbert Lee ang Philippine Health Insurance Corporation matapos makatanggap ng mga reklamo sa hindi pagpapatupad ng PhilHealth Outpatient Emergency Care Benefit Package. Ayon sa PhilHealth Circular, ang benepisyong ito ay hindi nangangailangan ng hospital admission o confinement. Sinabi ng mambabatas na sumulat siya kay PhilHealth Acting President at Officer in Charge, Director Dr. Edwin Mercado noong Marso 23 upang hingin ang paglilinaw ukol dito. Sa nasabing liham, binanggit ni Lee ang dalawang billing statement mula sa dalawang ospital kung saan lumalabas na walang anumang PhilHealth coverage para sa emergency room expenses ng dalawang pasyente na nagpapakita na hindi ito kinikilala o ipinatutupad. Dahil dito nanawagan ng party list group na agarang tugunan ng PhilHealth ang usaping ito. Hinimok din ito ang PhilHealth na agad magbigay ng update at tiyakin na maayos at mabilis na pagpapatupad ng OECB package. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
ang Pilipinas Ngayon kasama si Ben Blones. Nagpaabot ng pagbati si Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara sa mga magsisipagtapos para sa school year 2024-2025. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Angara na dapat isaisip ng mga magsisipagtapos ang pagsusumikap, pagiging madiskarte at pagmamalasakit sa bagong yugto ng kanilang mga buhay. Pinuri ng kalihim ang mga guro at mga tauhan ng paaralan na walang sawang umaalalay sa mga mag-aaral at mga magulang sa hindi matatawarang paggabay. Ngayong natapos na naman ang isang taon, iginiit ni Angara na marami pa ang kailangang gawin sa sektor ng edukasyon sa bansa. Binigyang diin ng kalihim na ang hirap na sinusuong ng mga mag-aaral upang makapasok sa eskwelahan ang magsisilbing hamon para ituloy ang mga reforma sa sektor ng edukasyon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayanan naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Campaign period. Ang opisyal na campaign period para sa mga national candidates ay magsisimula sa February 11, 2025 at mayroon silang 90 days para mangampanya. Samantala, mayroon namang 45 days para mangampanya ang mga tumatakbo para sa local positions at magsisimula ito sa March 29, 2025. Ang campaign period ay matatapos sa May 10, 2025. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Isipin ang isang lugar kung saan ang progreso at kalikasan ay magkasabay na lumalago. Sa ilalim ng Administrasyon Marcos, ginagawang posible ito ng Subic Bay Metropolitan Authority. Sa administrasyon po ni PBBM, nilaunch po namin noong September yung Carbon Neutral Freeport Zone. Ito po ay aming goal to contribute reducing our carbon emissions. Hindi lang ito usapin ng teknolohiya, ito ay pangako. Sa SBMA, inuuna ang pangangalaga sa kagubatan, bakawan at natural na yaman para sa hinaharap ng bawat Pilipino. We are working towards a steady and reliable power supply that will meet the demands of today and continuously fuel our ambitions for tomorrow. Ang kalikasan at kinabukasan ay magkasabay na pinangangalagaan. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bawat matayog at dekalidad na infrastruktura na itinayo sa Subic Bay Freeport Zone ay lalong nabubuo at napagtitibay ang tiwala ng mga namumuhunan sa katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. One of the keys to continuing economic growth is infrastructure development. So we will build better and more. Sinisiguro ng Subic Bay Metropolitan Authority na ang bawat isang gusali ay magiging simbolo ng matatag na ekonomiya na siyang makapaghihikayat ng mga mamumuhunan mula sa pangdaigdigan merkado. Under the Philippine Development Plan, the SBMA is committed to provide quality infrastructure so that our stakeholders will be able to utilize this infrastructure in their business. We are committed to providing quality service so that movement of goods will be seamless and more efficient. We thank the President for the guidance and the leadership and the support so that the SBMA will be able to introduce plans and programs for the stakeholders. Ang tiwala ng mga namumuhunan sa Subic Freeport Zone ay isang makabuluhang aksyong patungo sa mas mayabong na bagong Pilipinas. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo,
Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Dumako naman po tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon, mula sa Dagupan. Higit 400 magsasaka sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, natanggap na ang higit 3.5 milyong piso na bayad pinsala mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ang detalye ng balitang ito mula kay Sarah Kayabyab. Kabukulan na 418 niya dumaralos at Balaya Santa Barbara, Jadluyaga Pangasinan niya naapektuan at sari apalabas sa kalamidad so akaawat na kompensasyon ng Lapod Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Jeddah ginawan distribusyon, kabukulan na 3,580,248.67 pesos so interdan kompensasyon at sari dumaralos. Inmabot at 128,157.61 pesos so inbayarda at labin sa kaya dumaralo sa mais 13,125 pesos para duara na managtanema sari pising 6,300 pesos para at sa kaya managpastol na ayayop. Balag ya pisalamat na sari benepisyaryo dumaralos lapod sayang tulong na naawatdan kompensasyon pian makabawi ira jaad tanumdan adiral. Panunot na sa PCIC ya ipasiguro na amin na dumaralos so sari tanumda san arumnin panaalaan day panbilay pian makaawat iray bayar numan bilang na apektuan iya na saray kalamidad. Manlalapod Radyo Pilipinas Dagupan, Sarah Kayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Sarah. Yan ang ulat mula sa Dagupan. Samantala, dumako naman tayo sa Bontoc, Innovation, Digitalization, Sustainability at Kultura. Mahalaga sa pagpapalago ng pagkakakitaan at ekonomiya ayon sa Regional Director ng Department of Trade and Industry, Cordillera. Ang detalye ng balitang ito mula kay Donna Kawis Balyo. Iti panaglukat ti Agro-Industrial Trade Fair dito'y Bontoc kaspaset tilang ay festival inbaga ni DTI CAR Regional Director Attorney Raymond Panhon nga inbingay ni Supervising Trade and Industry Development Specialist Edwin Bagano Jr. ti kinapatag ti innovation, digitalization and sustainability iti panagduras ti ekonomiya. Inalukoy ti DTI dagiti micro, small and medium enterprises nga ag-focus iti sustainable competitiveness a mailinya iti kultura da. In panamnama pay ti ahensya ti agtultuloy a panang suportar da kadagiti MSMEs tapno maadaan da iti baro a produkto ken ideya a maitutop iti market ita a henerasyon. In paganetget ni Panhon ti kinapatagmet ti digitalisasyon para iti panagduras ti negosyo wenno pagsapulan dagiti MSMEs kas mang supusop iti traditional market practices. Manipod dito'y Bontoc, Donna Kawis Balyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Donna. Yan ang ulat mula sa Bontoc.
Samantala, dumako naman tayo sa Lucena. Paghahanda sa kalamidad sa Tagkawayan, Quezon, mas paiigtingin ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC. Ang detalye ng balitang ito mula kay May Formaran. Mas paiigtingin ang paghahanda sa kalamidad sa Tagkawayan, Quezon bilang tugon ng lokal na pamahalaan sa hamon ng natural na kalamidad tulad ng bagyo at lindol. Ayon sa direktiba ni Mayor Carlo Eliazar, sa pulong ng MDRRMC, palalawakin pa ang contingency measures para mas maging handa hindi lamang sa bagyo, kundi maging sa lindol at iba pang sakuna. Ilan sa mga hakbang na gagawin ay ang pagpapaigting sa information campaign, regular na pagsasagawa ng emergency drills para matiyak na ang mga mamamayan ay sanay sa tamang aksyon sa panahon ng sakuna. Mas palalakasin pa ang Barangay Disaster Council sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbibigay ng kaukulang kagamitan sa mga barangay para mas mapabilis ang pagresponde sa anumang emergency. Isasaayos pa ang evacuation centers at titiyaking ito ay ligtas, may sapat na supply ng tubig, pagkain at gamot. Gayun din, makikipagtulungan ng LGU sa iba't ibang ahensya para mas mapalakas ang ugnayan sa national government agencies, NGOs at pribadong sektor para sa mas epektibong disaster response. Inihayag din ni Mayor Eliazar na kailangang seryosohin ang emergency drills at isabuhay ang mga natutunan sa mga seminar. Mula sa lungsod ng Lucena, May Formaran, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, May. Yan ang ulat mula sa Lucena. Samantala, dumako naman tayo sa Palawan. Department of Tourism, Mimaropa, inaasahang maaabot ang 3 milyong turista sa rehiyon ngayong taon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Miriam Basig. Ing pasayag i Department of Tourism Mimaropa Regional Director Roberto Alabado III nga target ang rehiyon mabot ang nasa 3 milyong turistang magabot dading dagong 2025. Mas mataas dya 10% kung ikukumpara sa mga agarabot nga bisita datong 2024 nga abot sa 2.8 ka milyon. Sigun pa kay Alabado, bakan lamang sa tama ang turista aga bisita sa Mimaropa sanda katutok, kundi ang tatawan ang dara pagsilang ang mas matinlong kalidad sa serbisyo ag maranasan ang mga kada aga bisita sa lugar sa rehiyon. Akikitaan da makunta na ang posibilidad nga dya, paagirenda sa tabiyang alin sa mga lokal nga gobyerno ig mga stakeholders, ig tangedenda sa maimbubuhat nga promosyon ig mga programang pangturismo nga kakainganyo ig mga lokal ig mga banyagang turista. Pero digi katuyandang ahensya nga mabot ang mas matas nga kita gikan sa asambet nga industriya nga ang target dading 2025 ay mabot ang 45.7 bilyong piso. Ing sa sariganda dading 2025 makon pa sa Alabado ang asa 43 nga cruise call si ang mga international cruise ship sa Mimaropa kung nga din ang syudad ang Puerto Princesa Palawan na isara sa pinakamatawang bilang ang mga cruise ship calls at hindi lang sa rehiyon kundi maging adinmang pati ang nasyon. Alin sa Radyo Pilipinas Palawan, dya si Miriam Tejada Basig para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Miriam. Yan ang ulat mula sa Palawan. At kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Calbayog. Samar State University, mas pinalakas ang kakayahan ng faculty sa pananaliksik. Ang detalye ng balitang ito mula kay Suzette Pretencio. Manilampuson nga nagtapos kakulop nga adlaw Abril 1 ang duha ka adlaw nga training nga ginorganisar sa College of Industrial Technology o CIT sa Samar State University o SSU kaupod sa Environmental Sustainability Research and Development Center nga Intellectual Property and Technology Business Development Office. Igindumara ini sa SSU Convention Center tikang sa Marso 31 tubtob kakulop nga
nga adlaw nga may tema nga capacitating CIT faculty in patent drafting, copywriting and manuscript submission in Scopus indexed journals. Gintambungan san nga tanan nga mga magturot do san CIT ang aktibidad nga nagtututok sa aplikasyon san copywriting, patent search nga drafting, sugad man san proseso san research publication. Sumala sa mga nag-organisar, dako ang maibubulig san training sa mga faculty sa pagpahilawig san era kahibaro ngan kapasidad sa research ngan intellectual property protection. Tikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Suzette. Yan ang ulat mula sa Kalbayog at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Tandag. Listahan ng mga online campaign platform ng mga lokal na kandidato sa Surigao del Sur para sa May 2025 national and local midterm elections ipinalabas ng COMELEC Provincial Office. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raymond Aplaya. Gipagawa sa COMELEC Surigao del Sur ang pinakaulahing listahan sa mga naapurbahan nga mga online campaign platform sa mga lokal nga kandidato dinhi sa probinsya alang sa May 2025 national and local midterm elections. Subay sa impormasyon gikan sa maong buhatan, nasairan nga sa maong listahan makita ang mga registered online campaign platform sa mga lokal nga kandidato. Nakalatid dinhi ang ilang mga official Facebook pages, Facebook user ID, TikTok account, Instagram, o gaban pang online platforms nga may ilang pagkagamiton sa ilang pagpangampanya. Hinoon posible pa nga madugagan ang mga listahan o galing makasumiter na usab sa ilang mga online and internet-based campaign platforms kato mga kandidato nga wala pa nakaparehistro, ingon man kato mga nakaparehistro na apan adunay sayop pa sa ilang online registration. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Raymond. Yan ang ulat mula sa Tandag. Samantala, dumako naman tayo sa Hulo. Armed Forces of the Philippines o AFP at mga partner stakeholder magkakasa ng 3-day medcap sa bayan ng Parang Sulu. Ang detalye ng balitang ito mula kay Fatma Gino. Magpaon sina tuadlaw Medical Civic Action Program atau MEDCAP yung mga kasundaluhan. Lamudunay ni mga partner stakeholder nila municipality sina Parang Diha Sulu. Tagnaan ni bangga doonon ka na Brigadier General Mario D. Jacinto, Commander sin 1101st Taga-Kadilan Brigade. Haadlaw ini pitsadwa sina bulan April dito ha Barangay Lupaabo. Aming kailaburan sinamputag to barangay. Hapit siya tu isa bakat tuon nila ina Barangay Lipunos. Aming kalamuran sinamputaga upat barangay. Hapit siya upat kay napusan adlaw sina MEDCAP. Kanto nila Sabyan in Barangay Alulayag-Layag, Hanas Sabut Municipality, hay ng Putagumat Barangay in kapagsangsaan nila. Lamud ang mga services sa amin na MEDCAP ini, biyana sina free medical consultation, eye consultation, dental services, pharmaceutical assistance, counseling, iban sin gift giving. Naon ni hasawab sin na pag-facilitate sinday nga 6th Special Forces Battalion, iban sinday nga 41st Infantry Battalion, hatulong tabang sinday nga Philippine General Council of Assemblies of God atau PGCAG. Day nga RP Holo, Fatma Adlicino para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Fatma. Yan ang ulat mula sa Hulo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating regional news para sa araw na ito. Kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayanan po ang ating mga segmentong balitang negosyo, balitang pampalakasan at balitang showbiz sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Hinuhulma ang kasanayan ng manggagawang Pilipino. Sa ilalim ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., katuwang ang TESDA ay patuloy ang pagtatag ng pangarap sa tulong ng SBMA Center for Excellence. During the job fair, kinukulang na ang nag-a-apply. Kaya together with TESDA, naglagay kami ng kanilang facility at papalakihin pa namin para mas marami kaming natuturuan at titrain ng mga trabahador at makuha sila dito. Yung aming education enhancement skill for the workers, kailangan maging competitive din tayo. We can do it and we are training them to do it. Kasama ng manggagawang Pilipino ang Administrasyong Marcos sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Gun ban. Mula January 12 hanggang June 11, 2025 ay iiral ang gun ban sa buong bansa kasabay ng pagpasok ng election period para sa 2025 midterm elections na gaganapin sa May 12. Ang mga lalabag ay papatawan ng parusang pagkakakulong sa loob ng 1 hanggang 6 na taon, permanent disqualification from public office, at aalisan ng karapatang bumoto. Samantala, ang mga dayuhan naman na mahuhuli ay ipadireport matapos ang kanilang pagkabilanggo. Hatol ng bayan. Election Quick Facts. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na ang mga nangungunang balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan. Kasama po ang inyong lingkod, Win Peñano. Nagsagawa ng high-level bilateral meeting ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP at ang Hong Kong Monetary Authority o HKMA kamakailan. Sa inilabas na pahayag ng BSP, sumentro ang talakayan ng dalawang institusyon sa ilang insights sa capital market development, digital payment at connectivity, gayon din sa digital banking at sustainable finance. Kasama rin anila sa napag-usapan sa pulong ang ilang issue sa bond market at ecosystem, multilateral digital payment projects, cybersecurity risk management at consumer protection, digital financial literacy, climate risk stress testing, maging ang green finance initiatives. Bukod dito, nagkasundo rin ang BSP at HKMA para sa pag-explore pa sa potential na collaborative activities sa hinaharap sa layong mapalawak at mapahusay pa ang kooperasyon at bilateral ties ng dalawang institusyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Sa iba pang balita, nananatiling manageable ang kabuang utang ng pamahalaan kahit pa sumampa ito sa pinakamataas na tala noong Pebrero. Ito ang binigyang diin ng Bureau of Treasury o BTR matapos maitala ang record high na 16.63 trillion pesos na outstanding debt ng national government hanggang noong huling araw ng Pebrero. Sa pahayag ng BTR, sinabi nito na ang 1.96% na pag-angat mula sa huling tala na 16.31 trillion pesos noong Enero ay bunga ng net issuance ng mga bagong domestic at external debt na siyang pangsuporta ng pamahalaan sa mga programa at proyekto. Sa kabila ng pagtaas, sinabi ng BTR na na-offset ng malakas na palitan ng piso kontra dolyar ang outstanding debt dahilan para maging manageable ang foreign debt obligations. Sa datos ng kawanihan, umabot sa 5.41 trillion pesos ang external debt noong Pebrero, 3.44% na mas mataas kumpara sa 5.23 trillion pesos na naitala noong Enero. Samantala, bulto pa rin ng utang ng pamahalaan ay mula sa lokal na nasa 11.22 trillion pesos hanggang nitong Pebrero, 1.26% na mas mataas kung iahambing sa January domestic debt. Bukod sa outstanding debt, iniulat din ng BTR na nitong Pebrero ay napababa sa 341.11 billion pesos ang national government guaranteed obligations mula sa 346.27 billion pesos noong Enero. Ayon sa BTR, ang nasabing bawas ay bunga ng net repayment para sa domestic at external guarantees na may kabuang 5.98 billion pesos na bahagyan namang na-offset ng 1.43 billion net appreciation effect buwad sa third currency denominated guarantees. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maglalabas ng mga bagong inisyatiba ang Department of Energy o DOE sa layong mapalakas ang electric vehicle o EV adoption sa bansa. Sa isang payag, sinabi ng DOE na ngayong buwan ay plano nilang ilathala ang implementing guidelines on obligations of electric vehicle charging stations o EVCS providers and EVCS requirements, specifications, and interconnectivity o IG/ORC. Ayon sa ahensya, ang IG/ORC ay magbibigay ng installation requirements para sa mga charging station, particular iyong mga Mode 4 chargers na gumagamit ng direct current para magkarga ng mga electric vehicle battery. Lalamanin din sa nasabing guideline ang komprehensibong safety standards na nakadisenyo sa pagpapabilis ng deployment process at makahikayat ng investment sa charging infrastructure. Bukod sa IG/ORC, nasa plano rin ng kagawaran ang pagsasagawa ng public consultations gaya ng sa estratehikong paglalagyan ng electric vehicle charging station sa mga gasoline station, integration ng charging infrastructure development plan, kalakip ang distribution development plan at iba pang mga konsiderasyon para sa maayos at maasahang electric vehicle charging services. Sa kasalukuyang datos ng DOE, aabot pa lamang sa higit 900 ang publicly accessible EV charging station sa bansa na karamihan ay nasa National Capital Region. Ayon kay Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino, target nilang ma-deploy ang nasa lampas 7,000 EV charging station sa bansa sa taong 2028. Bagaman itinuturing niyang ambisyoso ay kaya naman anya itong makamit sa tulong ng infrastructure development kasama ang public engagement. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Target ng telecommunications company na PLDT Incorporated na makumpleto ang Apricot submarine cable system nito sa taong 2027. Ayon kay PLDT First Vice President at Head of Enterprise Product Management and Global Capacity Benedict Patrick Alcoseba, malaking bahagi ng proyekto ay nasa katubigan ng Indonesia habang ang koneksyon sa bahagi ng Pilipinas ay patuloy ang progreso. Una nang sinabi ng kumpanya noong Marso na nakumpleto na
nito ang cable laying phase ng Apricot Cable System mula Baler sa Aurora patungong Digos sa Davao. Ani Alcoseba, ang dalawang lugar ang nagsisilbing landing stations ng sistema na layong magbigay ng direktang linya mula Singapore patungong Japan. Sa pamamagitan ng 12,000 km Apricot Cable System, palalakasin nito ang international data capacity ng PLDT na kayang humawak ng nasa lampas 211 terabits per second. Inaasahan din ito ang magpapalakas sa suporta sa tumataas na connectivity demand ng PLDT network sa Luzon at Mindanao. Bukod sa Apricot Cable System, sinabi ni Alcoseba na nasa exploratory discussions na ang potensyal na 3 bagong cable systems. Sa kabila nito, tumanggi munang magbigay ng timeline si Alcoseba sa nasabing mga proyekto habang hindi pa na-ooperasyonalisa ang Apricot project. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po mga balitang aming nakalap sa larangan ng pagnenegosyo at kalakalan. Antabayanan ang kalipunan ng mga mainit na balita sa usapin ng sports na ihatid ni Leo Magpayo maya-maya makalipas ang ilang paalala. Walang material na bagay na makakatumbas sa halaga ng edukasyon. Gaya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hangaring mabigyan ng magandang edukasyon ang bawat batang Pilipino, ito rin ang nais ng Clark Development Corporation. Ibinahagi ni CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera na katuwang nila ang OB Montessori at Bloomberry Cultural Foundation Incorporated para maipatayo ang CDC OB Bloomberry Family Care Centers para sa ating mga kababayang katutubo. Kasama natin ang private sector para maipatayo ang isang gusali na makakatugon sa pagpapatupad ng daycare program, makakapagpatupad ng pagtuturo sa mga nanay tungkol sa health and sanitation and nutrition. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malinis na karagatan sa mga tourist destinations sa bansa naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Aktibong nakiisa ang DOT Tiaza LGU ng Puerto Galera upang itayo ang wastewater facility sa Sabang Bay. Patunay si Dr. Margaret Yap, MENR Officer ng Puerto Galera sa kolaborasyong ito. 2016 po, bawal liguan ang Sabang Bay dahil ang makikita ninyo ay presensya ng oil and grease. Napakadumi po. Ngayon, nagsisimula na pong umusbong yung mga seagrass. Napakarami na pong magagandang isda, lalo na dun sa ating mga dive sites. Marami na rin tayong mga pawikan na namamasyal sa Sabang Bay. Tunay ngang naibalik na ang sigla ng turismo at maayos na kalidad ng tubig sa isla ng Puerto Galera. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Alam na alam ni Ronde Hollis Jefferson at ang buong koponan ng Talk and Text kung papaano manalo dahil na rin sa pagkopo ng TNT ng 3 titulo sa PBA sa loob lamang ng 2 taon.
Pero kailangan munang magpagaling at magpahinga ang 3-time best import pagkaraan ng nakakapagod na 7 laro laban sa Barangay Ginebra sa finals ng PBA Season 49 Commissioner's Cup. Nagtamo si Hollis Jefferson ng hamstring injury kahit bago pa man magsimula ang championship series. Nasaktan naman ang kanyang tiyan pagkatapos itong nabunggo sa LED board habang hinahabol ang bola sa Game 6 laban sa Gin Kings. Pagkatapos kunin ang ikatlong titulo sa Game 7, sinabi ni Hollis Jefferson na wala siyang gaanong oras para mag-celebrate at lilipad kaagad ito sa Amerika para magpatingin sa kanyang doktor at makabonding naman ang kanyang mga anak. Subalit kahit nasa malayong lugar siya, ay papanoorin niya pa rin ang TNT kung saan layunin nitong makuha ang Grand Slam sa parating na Philippine Cup na magsisimula sa Biyernes, ika-4 ng Abril. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi mapipigilan si Filipino pole vaulter EJ Obiena kahit masama ang panahon. Nakuha ni Obiena ang titulo sa Taiwan International Pole Vault Championship na ginanap sa Sun Moon Lake sa Nantao. Minarkahan ng panalo ni Obiena ang simula ng outdoor season pagkarang una nang inanunsyo na hindi siya makakasali sa World Indoor Championship dahil sa kakulangan ng mga kompetisyon. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng balakid si Obiena sa kompetisyon. Noong 2023 Southeast Asian Games sa Cambodia, kinalaban ni Obiena ang malakas na buhos ng ulan at malakas na ihip ng hangin para makuha ang korona. Sa huli ay namayagpag siya sa torneo pagkaraang talunin ang 5.65 meters para kunin ang kanyang ikatlong magkakasunod na titulo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Malaki ang hinabol ng Petrogas sa fourth set para makompleto ang 24-26, 25-18, 25-17 at 27-25 panalo laban sa Choco Mucho sa Premier Volleyball League o PVL All-Filipino Conference Semifinals nitong Martes na ginanap sa PhilSports Arena. Binura ng Angels ang 21-15 Choco Mucho advantage para kunin ang laro at mapaganda ang kanilang record sa 2-0 sa single round robin Final Four at lumapit sa finals. Samantala, ang Flying Titans ay nananatiling walang panalo sa 0-2 pagkarang matalo sa Akari nitong nakaraang Sabado. Pinangunahan ni Brooke Van Sickle ang Angels pagkarang magposte ng triple-double na may 17 puntos, 22 excellent receptions at 12 excellent digs habang nakakolekta si MJ Phillips ng 14 na markers. Nag-ambag din si Myla Pablo ng 13 puntos at 9 na excellent digs sa panalo ng Petrogas. Sa isa pang laban, bumawi ang Creamline sa una nilang talo at pinataob ang Akari 25-18, 25-19 at 25-19. Napaganda sa 1-1 ang record ng Cool Smashers pagkaraan ang nakakagulat nilang talo laban sa Petrogas noong Sabado. Dahil sa panalo ng Creamline, hindi kaagad nakapasok sa finals ang Chargers na bumagsak din sa 1-1 ang kanilang record. Unang ginulantang ng Akari ang Choco Mucho sa isang malupit na 5-set comeback para lumapit sa finals. Nanguna si Bernadette Pons sa opensa ng Cool Smashers sa nalikom nitong 17 puntos habang nakakuha din ng 12 excellent digs at 15 excellent receptions. Nagtapos naman si Alyssa Valdez ng may 9 na puntos at nagposte si Janet Panaga ng 13 markers.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang magandang performance ni SJ Belanghel sa Korean Basketball League kung saan minandohan niya ang Daegu Kogas Pegasus sa 92-61 demolisyon sa Seoul Samsung Thunders nitong Martes. Ito na ang ika-27 panalo ng Pegasus kumpara sa 25 talo para manatiling nasa ika-5 pwesto sa team standings. Pinangunahan ni Belanghel ang Daegu sa nagawa nitong 19 na puntos, bukod pa sa 3 rebounds, 1 assist at 1 steal sa loob ng halos 20 minutong paglalaro, habang may 4 din siyang ka-teammate ang nakagawa ng double digits. Ito na ang ika-5 sunod-sunod na laro ng dating Ateneo Blue Eagle na nakapaglista ng 10 o mahigit na puntos, at ang pinakamalaking puntos niyang nakamit ay 23 sa talo nila laban sa koponan ni Ethan Alvano na Wonju DB Promi noong Marso 22. Susunod kay Belanghel at ng Pegasus ay si JD Kagulangan at ang kanyang koponan na Suwon KT Sonic Boom itong darating na Sabado, Abril 5. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, antabayanan nyo naman ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon pagkalipas ng ilang paalala mula sa ating himpilan. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. National and local positions. Sa darating na May 12, 2025 midterm elections, ang bawat botanteng Pilipino ay pipili ng mga bagong leaders para sa national and local positions, kabilang ang 12 senators, members of the House of Representatives, at party list representatives, at local government officials gaya ng governor, mayor, board members, at councilors. Kasabay nito ay idiraos rin ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament elections, kung saan 25 members of the Parliament at 40 party representatives ang ihahalal ng ating mga kapatid sa BARMM. Hatol ng Bayan. Election Quick Facts. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw! Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chika Dora Steph Vicente upang ihatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hiwalay na ang magkasintahang Mikey Quintos at Paul Salas. Matipid ng ngiti at thumbs up ang naging sagot ni Mikey nang itanong sa kanya kung okay na siya. At isang buwan ang nakalilipas mula nang maghiwalay pala ang naturang couple. Si Mikey ang bisita sa Fast Talk with Boy Abunda at dito niya inaming wala na sila ng nobyo. Tanong ni Tito Boy, quote and unquote, I got this from a very reliable source. Oo o hindi, and then we can talk about it up to a certain point that you are comfortable. Pero napakahirap ho na tanong ito. Oo o hindi, kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Napabuntong hininga muna si Mikey bago niya kinumpirma na quote and unquote, opo, hiwalay na kami.
Diretsong tinanong ni Tito Boy kung may third party sa breakup. Quote and unquote, "Oh, first, wala pong third party. Yung bakit, I think it's better if you hear from him, that's better." Ipinaliwanag ni Mikey na pinoproseso pa niya ang breakup nila ni Paul. Quote and unquote, "Honestly, before today, pinag-iisipan kong mabuti kung magsasabi na ako sa publiko or hindi. Mahirap ito for me, it's a big, yung feelings ko, kinokontra yung iniintindi ko sa brain ko lahat. And hindi naman sa ayaw kong share, pero I think there's a right time for it. Pinagdaanan o pagdaanan ko na lang po muna and then eventually kapag okay na ako, pag okay na ako. Diin na lang ni Mikey, quote and unquote, "When I'm ready, yeah." Ayon kay Mikey, maayos naman ang naging huling pag-uusap nila ni Paul. Sabi niya, quote and unquote, "Shocking for me lahat ngayon, shocking. A month ago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision and ngayon nagiging clear na sa amin na ito nga yung tama for us. Mutual naman na decision ito." Sa mga sumunod na salita ni Mikey, mahihinuhang hindi nga madali para sa kanya ang isuko ang kanyang pagmamahal para kay Paul. Quote and unquote, "And madami pa kaming, mga bata pa kami, and sincere ito from the bottom of my heart. Pinanghawakan ko lang ngayon yung faith ko na sa lahat ng pinagkukwentuhan ko, sa lahat ng hiningan ko ng advice, ang narealize ko, sa dulo 50-50 Nagkakagulo lang din ng isip kung lahat tatanungin ko. Same lang din Yung will lang ni Lord ang matutuloy sa ending, so I just have faith on that na kung kami. Waring bukas si Mikey sa posibilidad na balang araw ay baka maging sila pa rin itong si Paul. Sabi niya, quote and unquote, "Kung kami, I know siya na ang maghahanap ng way na mangyari iyon. Si Lord na, so I won't try to control things, I just know na ito yung tamang decision now." Komento naman ni Tito Boy, quote and unquote, "I know why it's difficult because I would like to assume na mahal mo pa rin si Paul." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, maraming nagpaparamdam ngayon para manligaw sa kapamilya A-lister na si Catherine Bernardo. Ito ang kinumpirma mismo ng kanyang mommy na si Min Bernardo. Diretsahang tanong na entertainment press kay Mommy Min, quote and unquote, "May nanliligaw? Marami?" Mabilis naman ang pagtango ni Mommy Min, sabay-sabing, quote and unquote, "Syempre naman, ang pangit ba naman ng anak ko kung walang manliligaw, diba?" Dugtong dyan ang entertainment press, quote and unquote, "Saka single naman siya, single naman si Kath." Pagsang-ayon ni Mommy Min, quote and unquote, "Oo, single naman siya." Sa usapin pa ring love life, tinanong si Mommy Min kung suportado ba niya ang anak pagdating sa pagpili nito ng mamahalin. Ayon sa ina ng aktres, noon pa man ay malaki na ang tiwala niya kay Catherine sa mga desisyong ginagawa nito sa buhay, lalo na pagdating sa kanyang love life. Hinahayaan daw niya ang aktres mamili at magdesisyon kung sino ang kanyang gugustuhin at mamahalin. Ngunit hindi naman daw ibig sabihin nitong hindi na siya makikialam kung sakasakaling may makita siyang mali sa mga desisyon ng anak. Sabi nga ni Mommy Min, quote and unquote, "Hinahayaan ko lang siya pero nandyan pa rin ako sa side na bumubulong. Hindi tama yan, hindi okay yan," mga ganon. Pero at the end of the day, mahirap kasi sa isang nanay na may sinasabi ka pero hindi ka pinakikinggan. Ngayon, inaccept ko na lang na sige na nga, matanda ka na, ikaw na magdesisyon by your own, pero sana isipin mo 100 times kung sino man yan, ano man yan, kasi mahirap magkamali. Especially sa stature niya ngayon, maraming naghihintay na magkamali siya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, si David Licauco pa ang nahiya ng tumambad sa harapan niya si Sanya Lopez at landi-landiin siya habang nakasuot lang ng bikini. Kung ating pong matatandaan, magkasama sina David at Sanya sa pinag-uusapang pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan under GMA Pictures mula sa direksyon ni Benedict Mique. Wala naman daw naging ilangan ang dalawang kapuso stars kahit pa nga konektado sila sa dating magjowang sina Barbie Forteza at Jack Roberto. Si Sanya ay kapatid ni Jack, para po sa mga hindi pa nakakaalam at nahuhuli sa chika, habang ka-love team naman ni David si Barbie.
malapit din na magkaibigan sina Sanya at Barbie na nagkasama ng matagal sa seryeng Pulang Araw. Kaya naman marami ang nagkomento na parang ang weird at ang awkward na makita sa trailer ng pelikulang Samahan ng Mga Makasalanan na nilalandi ni Sanya si David with matching patong scene pa. Kaya naman nang makatsikahan ng press at ilan pang syempre mga kamosa itong si David after ng press con ng pelikula ay natanong ang aktor tungkol sa naturang eksena. Sabi nga ni David, no, na tinaguro ang pambansang Ginoo, quote and unquote, yung sa scene parang nahiya ako for Sanya, nakabikini kasi siya. Sabi ko lang, shucks, nakakahiya, ang hirap naman ang ginagawa niya. Pero nagulat ako, sexy. Tingnan niyo naman ang sexy, 'di ba? Pero yun nga, ako ang nahiya. Ano naman ang naging reaksyon niya nang ialok sa kanya ang karakter bilang pari? Pari pala dito si David, no? Quote and unquote, my initial reaction was, kaya ko ba yun? Just because I never played that role na priest ako. Sa Pulang Araw kasi, heavy drama yon, then sa Maria Clara at Ibarra naman ay more of parang romantic comedy, and then nakagawa na rin ako ng action. Pero now medyo at ang challenging nga sa akin, sa karakter ko kasi dapat relax lang, timid, pero ang challenge talaga ay kung paano pa rin talaga maging entertaining ang role ko. Pero sa movie na ito, natuto ako na it is okay to commit mistakes as long as you learn from your mistakes and eventually hindi mo na siya gagawin ulit. Yan ang kwento pa ni David. Samantala, pinuri naman ni Sanya si David sa galing nito na makisama sa cast at crew ng kanilang movie. Quote and unquote, tahimik lang, very nonchalant, di ba po? Pero ang cute lang na marunong siyang makisama at hindi rin po ako nahirapan. Yan ang say ni Sanya. Kasama rin pala dyan sa Samahan ng Mga Makasalanan sina Joel Torre, Buboy Villar, Charis Solomon, Betong Sumaya at marami pang iba mula sa direksyon ni Benedict Nique at showing na ito sa April 19. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, isinugod pala sa ospital ang kapuso action hero na si Ruru Madrid matapos magkaroon ng injury habang nagtitaping para sa seryeng Lolong. Bumigay daw ang isa niyang hita nang gawin niya ang isa sa mga maaksyong eksena nila noong araw na yon. Ibinahagi pa ng kapuso star sa kanyang IG account ang nangyari kalakip ang mga litrato na kuha habang siya'y nasa ospital. Quote and unquote, habang nagtitaping para sa Lolong, I was giving it all full speed. Ayan. Then suddenly pop. Alam kong may mali, my leg gave out and I couldn't continue. Yan ang sabi pa nga ni Ruru. Ayon daw sa doktor na tumingin sa kanya sa ospital, kumpirmadong napuruhan ang kanyang hamstring o ang litid sa alakan. Ayan, sumailalim pala ang aktor sa MRI at hinihintay pa ang resulta nito. Sabi pa ni Ruru, quote and unquote, hoping and praying na hindi to grade 3 strain, which means a full tear that could take weeks or even months to recover. Nalulungkot lang daw siya dahil kinailangan muna niyang itigil ang kanyang shooting dahil sa nangyari. Siguradong apektado raw nito ang buong produksyon. Ayan, sabi nga ni Ruru, quote and unquote, masakit oo pero mas masakit yung pakiramdam na kailangan kong huminto. All I could think about was my team, the team or the scenes we still have to finish and how much I wanted to push through. But that's the reality of doing action. Sometimes your body reminds you that you're only human. Pero sa kabila ng nangyaring insidente, nagpaka-positibo pa rin si Ruru, quote and unquote, challenges like this don't break me, they build me. This is just a pause, not the end. Every setback is a set up for a stronger comeback. I will rise from this wiser, tougher, and more unstoppable than ever. Todo pasalamat naman ang binata sa lahat ng mga taong nag-alala at nangamusta sa kanya, lalo na ang kanyang girlfriend na si Bianca Umali na sinamahan pa talaga siya sa ospital. Ito pa nga ang sabi ni Rurun, yung kanyang pahabol na pahayag, this is just part of the journey and trust me, I'm coming back stronger. See you soon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga ka-chismis para sa inyong pakikinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik na po ang ating kasamang si Ven Blones. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan po ang ating showbiz balita at kabuuan ng ating mga segmento ngayong araw na ito. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Susan Aison, Milo Jonella, Hiro Lucero at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news, sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa ating balitang negosyo kay Erwin Peñano, sa ating balitang pampalakasan kay Leo Magpayo at sa ating showbiz balita kay Stephanie Vicente. Gayon din sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako pong muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.